I am ready! GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. So yes, Susan, matagal nang nakaredy ang listahan ng Pag-asa ng mga pangalang ibibigay sa bawat bagyong papasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong taon. At makikita nga natin dito, yaang mula Ambo hanggang dyan sa letter Zosimo, 25 yan na susunod ng mga pangalan. At yung nakikita nyo may asterisk tulad ng Karina, Ferdy, Pepito. Yan po ay mga pangalang bago dahil ni-retire na yung mga pangalan na nauna dyan. Kaya bago na po yung mga pangalan na yan. At mga kapuso, wala pong letter X kung mapapansin nyo dahil bihira naman po kasi na gamitin ng at natin yung letter X. Kaya tinanggal po yan, maliban lamang dyan, mula letter A hanggang Z yan. At kapag sumobra sa 25 yung bagyong papasok ngayong taong ito at magamit na natin lahat yung mga pangalang nasa listahan, pero hindi pa tapos ang 2016, meron tayong tinatawag na auxiliary list mula letter A hanggang letter J yan. Kaya po, kahit sumobra sa 25 yung papasok na bagyo ngayong taon, meron pa rin tayong pasobra. Sa ngayon, wala tayong namamataang bagyo sa loob ng PAR at sa rainfall forecast ng Metro Weather ngayong araw. May mga pag-ulan umaga pa lamang sa malaking bahagi ng Luzon at pagdating ng hapon, buong Luzon po may mga pag-ulan kasama ng Metro Manila, Cebu at Visayas at Mindanao. Umaga maaliwalas, pero pagdating ng hapon, may mga pag-ulan at malalakas kumisan, lalong-lalo na dyan sa malaking bahagi ng Mindanao. At din sa Metro Manila, may tsansa ng pag-ulan mula hapon, lalong-lalo na sa gabi, thunderstorm, pero bahagyang maalisangan pa rin mga kapuso, 39 degrees Celsius. At mga kapuso, idineklara na po ng Bureau of Meteorology ng Australia na nagtapos na ang El Nino event 2015 to 2016. Ito ay tinuturing na strongest o pinakamalakas na El Nino sa loob ng halos 2 dekada. Mas malamig na kasi o cooler than average na po yung temperatura dyan sa Tropical Pacific Ocean, yan yung eastern at central side. At inaasahan na magtutuloy-tuloy na yung pagbabago ng temperatura na yan. At sa pinakahuling datos naman ng Pag-asa, sa July pa matatapos ang El Nino, bagamat hindi na po inaasahan na lalala pa ang problema sa tagtuyot dito sa ating bansa. At iyan nga ay dahil sa pagsisimula na ng tag-ulan at inaasahang pagpasok ng La Nina sa mga susunod na buwan. Yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz, magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News.